Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, tamang-tama, wala si Atty. Dino. Mukhang masusunod natin ang magbibigay tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istiana Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! With Marietta. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Na-miss ka namin, I'm sure na-miss mong tawagin ang ruleta. So, we shall give you the honors. Binyagan na yan. Paano ba to? So you say G-O and the ruleta. Okay. Go Roletta. Go, Roletta! Galing-galing naman! Uy! Jackpot! Senator Robin Padilla. O, diba? Yes. Week to eh, week eh. Umiiyakin kasi to, diba? Diba? So, hiyang-hiya na ako kay Robin Padilla kasi sabi niya hindi naman daw niya deserve yung papahirap na pinapagdaanan niya. Komportable naman daw ang buhay niya bilang isang artista, maganda daw yung misis niya, diba? Tapos, natila pinilit natin siya at nagmakaawang sambayan ng Pilipino na maging senador siya. Balita ko siya, nag-file yung kanyang candidacy. Diba? Tapos, sikat na naman tong si Robin kasi hindi daw siya nag-obstruct ng justice. Hindi raw niya pinataka si Bato de la Rosa kasi naglakad lang daw sila. Ang galing. Galing, di ba? At kaya siya, kinukwento rin niya sa Facebook na simula bata pa lang para siya, hinahayaan na siyang mag-load ng firearms at bumaril ng bumaril. At, pero hindi ba niya naaalala na siya nga po ay nakulong dahil nga sa illegal possession of firearms. Tapos pinagmamalaki pa niya yan sa Facebook. So ang tawag po dyan kasi kapag hindi po natututo ang isang tao, Anong tawag? talagang pinagmamalaki pa niya yung mga maling ginagawa niya dati, di ba? Nakulong na, hindi pa din nagtanda, di ba? At ngayon bilang senador, pinagmamalaki pa na para bang maganda at tamang bagay yon, no? Tsaka hindi talaga katanggap-tanggap din na si Senator Robin sinasabi niya na hindi naman daw nila pinatakas, hindi naman sila kasabuat ni Senator Bato de la Rosa kasi napapanood natin yung gabing yun eh. Diba? Na magic ang lahat ng nangyari, no? Malinaw sa atin yung naging istorya na kapwa senador ang nagpasok sa loob ng Senado, kapwa senador din po yung nagtakas papalabas ng Senado. Tama. Kaya kung meron mga At definition... hindi bastang senador, isang pugante ng isang international diba? criminal court. Kung meron man lang definition dito ng kasabwat, diba? At naging sagka sa hustisya dahil dapat aarestuhin, dapat ayon sa batas ay harapin ang kanyang warrant of arrest. Yan po ang definition ng pagiging sagka sa hustisya, no? Na kasangkapan ka, pinatakas mo para hindi po ma-serve sa kanya yung arrest warrant. Kaya naalala ko lang dito si Senator Robin Padilla, gigil na pababain yung age of criminal liability no, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Parang wala po kayo pinagkatandaan bilang isang adult na gumagawa pa rin kayo ng mga bagay na taliwas sa batas. So mga kabataan, paalala po natin si Senator Robin Padilla, hindi po natin kakampi. Ang tingin po niya sa mga kabataan ay mga taong may impluwensya maging kriminal. No? Kaya dapat ibinababa at pinupuno kayo ng takot na ginagamit yung batas para takutin kayo, para pasunurin kayo. Imbis na alagaan kayo, bigyan kayo ng environment kung saan kayo ay matututo at magiging mabuting mga individual sa lipunan. At paalala ko rin po sa mga kabataan at kababaihan na hindi good influence or good role model itong si Senator Robin Padilla dahil siya po ay nagpa-perpetrate ng mga tinatawag nating hindi healthy na masculinity. Kung ito ay isipin mo para idamay na naman niya lagi yung asawa niya sa mga bagay na kanyang tinatakasan. Ito, una, magagalit yung asawa niya kasi quote-unquote sinisigawan siya. Ngayon magagalit na naman yung asawa niya kasi nga binubuli siya. Sinasabi ng mga tao na hindi natin siya deserve at sasabihin pa niya na may maganda naman siyang asawa, bata yung asawa niya. Bakit mo po sinasimplify yung inyong relasyon, inyong romantic relations na inyong asawa sa mga ganung bagay para lang po gamitin siya for your politics. So hindi kayo mabuting example bilang lalaki. Tama. At ang hindi natin deserve, ang hindi po deserve ng sambayan ng Pilipino ay isang mambabatas na nagtatakas ng isang pugante. Isang mambabatas na kapag kaalyado, kaibigan sa politika ang pinag-uusapan, kagaya ni Senator Bato de la Rosa na pugante, poproteksyonan, aakuin, patatakasin, magiging kasangkapan para hindi maabot ng batas. Pero kapag mga kabataan po natin, ang pagtingin dapat diretso sa kulungan.
parang hindi po yan fair, no? At hindi yan ang deserve na mambabatas ng ating mga kababayan. At dahil pumapait yung aming merienda sa inyo, mag-go-roleta na tayo! Go, Roleta! Pabigyan din natin si Robin. Mag-retire na siya sa politics. Oh, Ayan. na-miss ko to. Si Senator John Vic Remulla. Sino ba to? Secretary. Oo, si Sen John Vic. Sino ba to, ha? Nakapusturang ganyan. Pag mga mukhang mga batang, mga malageng-geng yung mga datingan, biglang makapustura ng ganyan. Pero nung kasagsagan nung biglaan, hindi nila alam na rally ng iglesia sa EDSA, na pinaralisa. Shout out sa mga taong na late dahil na traffic nung araw na yon. Ang nabalitaan ko lang, minomonitor namin ang mga nangyayari. Nasaan yung tikas ng ating DILG Secretary sa pangapanahon na kailangan nilang mag-restore ng order, no, at kapayapaan at maibalik man lang sa normal na operasyon ng isang ang EDSA. Kasi marami na tayong mga kaibigan na nakita, makakakilala na dumalo sa isang mga protesta, maski may mga permit, pero violating dinidisperse. Oo. Yes. Pero bakit parang may special treatment at parang nawala ang tikas ng ating butihing kalihim? Yan, yung mahirap dyan, di ba? Parang kay Senator Robin din na magpapakita na macho, di ba? Na talagang sobra ang pagkalalaki, pero hindi naman nagagamit ng pantay para sa lahat, di po ba? Si Senator John Vic, naalala ko lang, ilang buwan lang nakakalipas kapag yung mga kabataan natin nagpoprotesta dahil sa mga korupsyon sa pamahalaan, halimbawa sa flood control, nandun siya nangunguna, di ba? Nasa itaas ng fire truck, no? At naninindak ng mga kabataan na nagpoprotesta at nagpapahayag ng kanilang damdamin. Pero po, kapag ang isang religious bloc, ang isang iglesia ni Cristo, ibinanda, hinarang ang kanilang mga bus, Yes, oo. no? Sa EDSA, isang napakahalagang kalye sa buong Kamaynilaan, missing in action po ang ating secretary. So mukhang kayo din po ba ay natatakot? Kayo din po ba ay nasisindak ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Dapat po rin ay gampanan nyo din syempre inyong tungkulin. Namimili lang siya ng nireresbakan. Niresbakan niya kasi si Alan Peter Cayetano nung nagkapatukan sa Senado. Baka ay niyang resbakan yung taong bayan. Baka lang. Kita nga natin na nahimik siya nung milyong-milyong mga tao na dumadaan sa EDSA ang naperwisyo. Pero ngayon nakikita ko ang pinagugulan niya ng oras ay tinatry niyang i-appeal yung extension ng isang Calabarzon chief Maranan sa kanyang posisyon dahil retirement age na siya. Pero nakita naman natin according sa ating mga batas na hindi dapat ina-extend po yung termino nito. So, Secretary John Vic, ano po ba ang mga priorities mo? Yun lang po. Tayo ay Go, Roleta! Bilisan natin, hindi makaabot si Atty. Aquino. Tama, kasi pag umabot siya, mahaba yan. Oo. Naku, first time natin makakasama sa Roleta si Calyodi. Si Calio Di Guzman. Si Calyodi ay isang veteranong labor leader. Unionista. Unionista. At ito'y talagang batikan na sa pagkilos protest at papahayag ng kanilang mga saloobin sa isang organisadong paraan. At nag-viral siya dahil meron siyang komento, parang napansin ni Calyodi na parang tila may isang alkalde ng isang syudad sa NCR. Anong pangalan? Saan? Sino? Bertita, artista din daw dati. Ay, gano'n. Moreno ba yan o maputi? Parang moreno. Parang moreno. Parang moreno. Dahil may isang litrato na may pakain doon, at may palugot, may patubig sa mga ralista. Ako wini-welcome ko. Bakit ka mo? Ibig sabihin, tuwing may magrarally sa Liwasong Bonifacio, dapat Mayor Isko, bigyan mo lahat. ng Mag-expect na tayo. Dapat, dapat. Oo. So baka may sinisimulang trend si Mayor Isko na magpapalugaw at magpapatubig siya tuwing may magrarally sa Liwasang Bonifacio. Yun lang yung takeaway ko doon. So yun nga yung double standard na nakita natin. Double standard po yan na kapag yung mga taong peaceful, demokratiko, ang pinaglalaban talaga ay anti-corruption, walang man lang pakain, walang patubig, walang palugaw. Pero ito po, nung nakita nilang isang relihiyon na may voting block power na tumutulong sa kanila din tuwing eleksyon ang nagrally. Sabi nga nila, pwede po mag-rally kahit walang permit kasi Freedom Park naman talagang Liwasang Bonifacio. At may kasama pang lugaw, patubig, etc. So sana po pantay-pantay lang ang tingin natin sa mga tao nag-exercise ng democratic right or street parliamentarism. Hindi po yung namimili lang tayo ng mga tao nakakatulong sa atin sa political natin. Oo, tsaka ako, syempre, si Calyodi, mas matagal na yan sa laban, no? Oo. Pero matagal-tagal na din po ako na
veterano sa pagsasama sa mga protesta, pagsali sa mga pakikipaglaban para po sa ating mga karapatan. At kagaya ni Calyodi, ni isang beses ni hindi ko po nakita na yung alkalde ng isang lungsod nagpakain, inaruga, inalagaan ang mga protesters. No? Bakit po may double standards nga kagaya ng sinasabi natin dito? In fact, hindi lang sa hindi inaaruga. Kadalasan, ang kinakaharapan ng mga nagpoprotesta ay dispersal, 'di ba? Gigipitin. At ang patubig nila ay galing sa fire truck. Oo, 'di ba? At saka ang mga jeep nyo haharangin, ang mga kotse nyo haharangin. Hindi kayo makakapasok kahit pa isang Freedom Park naman niya ang Liwasang Bonifacio. Pero dito napanood ko inarrange pa ng butihing mayor ang mismong parking para doon sa mga bus na dumaan diyan sa Liwasang Bonifacio. At hindi naman maling magprotesta. In fact, karapatan po yan ng lahat ng Pilipino. Pero katulad ng pagpapalugaw ng isang alkalde. Ay, gano'n ba? Merienda na kasi kain na tayo. Pero Nagpalugaw kasi yung mayor, kaya bibigyan ka namin chichirya. chicherya. Imagine mo, sinasubsidize na ngayon yung mga rally. Sinasubsidize na pala ngayon yung mga rally kasi technically, Direct overtime na tayo, sure ako. sinasubsidize ni Mayor Isko yung protesta na ito. Ay, si Mayor Isko ba? Hindi pa namin kasi sinasabi kung sino Sabi lang namin, tinanong lang namin, maputi ba o moreno? Kaya ko sinasabi ko na si Mayor Isko, yung authority. Diba? City of Manila, gising naman tayo, di ba? Paano ba? Gusto na ba i-subsidize ng taxpayers' money yung mga rally na meant to block yung pananagutan? Kasi tandaan natin na yung rally na ito pinatawag para i-block yung efforts ng ombudsman, ng ating mga law enforcement agencies na ipatupad ang batas. No? Tapos, isa-subsidize pa yon ng City of Manila. So gising-gising tayo, hindi ito proper action of a city mayor na nakikialam sa mga ganitong klaseng rally. Kung ganun pala gusto mo, Mayor Isko, every single time na lang na may rally, magpakain ka, ha? Tama! Yun lang yung sabi ko kanina. Yes, tama Magpakain yan. ka. May sinimulan si Mayor Isko, ang pakain sa rally trend. Correct. Okay, so abangan natin sa lahat ha. Dahil si Dino, mahal mo ang Kasi kung- Maynila. Kasi kung Mahal kong Maynila. parang ibang mayor, parang ibang mayor Sige. At dahil dyan, go Rosetta! Lagot ka, kumanta ka, Dino. Walang kakanta, bawal pala. Hoy! Kaya pa, Ayan na! Sinigurado kong pumasok ako kaagad, ha? Ang nabunod po sa raleta natin ay walang iba kundi si Attorney Harry Roque. Another Former isang spokesperson. pugante. Correct. Na kung makakuda na magkaroon ng papautahin yung mga tao sa EDSA at magpatawag na Sumuporta sa rally ng sa rally, siya mismo ay wala dito. At ito pa yung Facebook post ni Attorney Harry Roque na di ko gusto. Sabi niya, nasaan po ang mga Katoliko sa laban nito sa pananagutan? Ay. Hoy! Attorney Harry Roque, ginagaya ko lang si Attorney Dino. Hoy! Pero sok. Ang mga Katoliko po, September 2025 pa lang, nagka-trillion peso march na po kami. Tayo, led by the Catholic leaders and our priests against the flood control corruption. So, ang mga Katoliko po, lagi pong nandyan, calling for accountability, justice, and anti-corruption. So, hindi lang po sumasama talaga mga Katoliko sa mga bagay na nag-hinder or nag-obstruct ng ating justice. So, wag niyo po kami hanapin. Nandito po kami. I call the spade a spade. Rally ba talaga yan para sa pananagutan o rally para i-block ang pananagutan? Kasi last time I check, yung malaki ninyong rally sa Luneta, meant to prevent yung impeachment. Ngayon naman, meant to prevent yung arrest ng supposedly charged with the most serious crime of plunder. Non-bailable nga iyan. So, rally ba ng pananagutan? Tsaka Harry Roque, nagpapatawag ka na pumunta sila sa streets, no? Matulog sila doon, ikaw nagbabakasyon sa Europe. Kung tinataguan mo yung mga akusasyon sa'yo dito, harapin mo. Asaan ang tapang mo, Harry Roque? Harapin mo yung mga akusasyon mo dito, hindi yung pinagsasakdalan mo yung mga ibang tao, yung mga ordinaryong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, hayaan na sila. Pero ikaw, ang sarap ng buhay mo sa Europe, di ba? Ikaw yung maraming atraso sa taong bayan, di ba? Accused ka of human trafficking dito sa Pilipinas. Bakit hindi mo harapin yung kaso mo at nagre-rely ka doon sa mga rally, no? Sabi mo nga, nung nasa EDSA ka, ito ay laban ng Kadiliman at
kasamaan. Diba? May isa lang akong, yan eh. may isa lang akong panawagan in relation to Harry Roque. Bring him. Hindi, tsaka kasi, baka naman, baka kinulang kasi yung pag-welcome ni Mayor Isko Moreno. Ano ba kasi ang pinakain? Lugaw, Tsaka- tubig, di ba? Iba ang hanap ni Attorney Harry Roque. Humba. Humba ang hanap po ni Attorney Harry Roque para po mapauwi niyo siya at mapasama sa rally. Until then, uutusan muna niya kayo na kayo ang mag-rally. Pero hindi siya kasama. Diba? Dahil dyan, Go, Roneta! bye Harry Roque! Oy, ito na namang Rimulya, pero ito ating tanod bayan ni si Ombudsman Boying Rimulya, ang ating na ombudsman. recently, after niya isuspend si counter-strike player in real life na si Mau Aplaska, eh, hinandown na ang talagang pagsibak kay Aplaska sa posisyon, sa pwesto. Oo. Hindi, alam mo, yun nga parang maganda din talaga na we give credit to the ombudsman for following through doon sa pagtatanggal, doon sa Sergeant at Arms dati ng Senado. Kasi hindi talaga, dapat talaga mapakitang halimbawa sa ating mga opisyal sa pamahalaan na kapag ikaw ay ginamit mo ang iyong katungkulan at kapangyarihan sa pang-aabuso, kagaya na mag-stage ka ng peking barilan sa loob ng Senado, ipinahamak mo ang buhay ng maraming tao, hindi lang ng mga senador, kawani ng Senado, pati ng mga mamamahayag at ibang mga panauhin sa araw na yan, dapat talaga ang kapalit niyan ay seryoso at mawalan ka ng katungkulan, di ba? No? So, maganda naman na yan yung ipinapakita sa atin ng ombudsman dahil yan tingin ko din ay nagpapakita na walang sinisino, walang malaking pangalan, walang maliit na tao, no? Kapag ikaw ay lumabag sa batas, kapag ikaw ay inabuso mo ang iyong katungkulan, dapat kang masibak. Ang laki ng character development talaga nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Tsaka nakita ninyo yung ang ganda, ang sarap ng may working ombudsman. Yeah. Hindi yung Ilang years ba ombudsman. tayong walang ombudsman? 6 years. Tagal din. 6 years na balakid itong si Sammy Martires, di ba? Sa pananagutan, ang baba ng conviction rate, siya pa yung nag-prevent na makuha yung At SALN. may secret deal pa. Oo, may secret may decision. secret decision pa dito kay Joel Villanueva. Tsaka talagang ang sama ng performance ng ombudsman. Sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko sa ombudsman na mga kawani noon kamusta kayo? Embarrass sila eh. Baba ng Embarrass moral. sila na para bang walang kwenta yung opisina ng ombudsman. In fact, naging enabler pa ng korap. Pero ngayon, nakita natin na imagine, nag-rally ang Iglesia ni Cristo, pero wala. Tinuluyan pa rin kasi yun yung tama, kasi malinaw ang ebidensya. So, saludo po tayo dito kay Boying Rimulya dahil nag-follow through siya sa kanyang salita na walang sisinuhin ng batas, walang sisinuhin ng Office of the Ombudsman, gagawin nila ang kanilang trabaho kahit anong mangyari, regardless kung sisinong tatamaan, regardless kung sino ang susubukang magpapigilan ito. No? So, natanggal si Aplaska, counter-strike, no? Nakakagalit talaga to si Aplaska. Imagine mo, ikaw pala yung nagbaril-barilan, kung totoong merong threat sa Senado, di ba dapat sinecure mo yung mga Tama. yung mga senador at hindi habang nagbubuffet doon, dapat in-exit mo sila. Hindi mo pinagsama-sama sa isang lugar. Sa isang lugar, pero ikaw pala kasi nagbabaril-barilan doon. Siya ang threat sa Senado. Siya ang threat sa Senado. Oo. So, tama lang na tinanggal talaga yan si Aplaska. Dapat meron pa mga criminal cases na harapin yan. Ang gusto ko nga makita, hindi ko lang nakita kung merong forfeiture ng lahat ng kanya mga benefits as a retired general. Oo, Diba? kasi Dapat disqualified ma-forfeit. ka na eh. Kasi Oo. bakit makukuha ka pa ng ganyang mga klaseng mga benefits, sinibak ka, dishonorably discharged ka. So dapat yan ang makita natin, ma-follow through. You May don't penalty. deserve the taxpayers' money continuously as a retired. Gusto ko lang i-shout out na kasabay natin, nagsimula sa With Due Respect ang pagkaka-appoint ni Ombudsman Boy. First yes. episode natin, kaka-appoint lang kay Ombudsman. Mag 1 year na pala yung Saka, With Due Respect. In fairness nga, kahit pa minsan, medyo natatawa na lang din ako sa ombudsman kasi naman, mahilig naman siya mag-announce ng plano. Sasabihin niya, this week, aresto namin si Or bago magpasko. This week, ilalabas namin ang kaso, no? Pero at least, nakakakitaan natin ng trabaho, nakakakitaan natin na output. In fact, may mga kababayan tayo minsan na sinasabi, grabe naman yung ombudsman ngayon. Parang lahat kinakasuhan.
parang lahat binibiktima ng kapangyarihan ng ombudsman. Pero I think baka naninibago lang po tayo dahil yan po talaga ang trabaho ng ombudsman. Dapat po talaga, alam niyo ba, ang ombudsman sa Tagalog po, tanod bayan yan. Nagtatanod po yan para sa atin dahil binabantayan yan yung mga matataas na opisyal para hindi po nila inaabuso yung kanilang kapangyarihan, hindi tayo pinagnanakawan, hindi po ginagamit yung kanilang kapangyarihan para magpayaman o para sa pansariling Ang interes. alegasyon kasi, Kung naninibago po kayo, ay dahil hindi nyo nakita sa dating ombudsman yung ganyang trabaho. Kailangan na po yata nila So ng dapat po ang show. PNI, ganito pala ang merong ombudsman. Ang alegasyon kasi, para raw Sorry na agad sa susunod na show, ha? Parang ginagamit daw yung ombudsman. Di ba? Yung wini-weaponize daw yung opisina ng ombudsman. Totoo kaya na nagiging selective ang ombudsman o it just so happens na talagang yung grupo nyo lang talaga yung puro corrupt? Di ba? Pwede Kasi din. bakit po kami na lang? Nagsama-sama kayo mga corrupt, sindikato kayo, puro kayo alyado Di ba? Yung alliance nyo kasi are, of course, mga sindikato. Kaya sabi ko, di ba? Kurakot at kawatan. Yung mga kurakot at kawatan na ito, ano ang common denominator ninyo? Sino nag-endorso sa inyo? Yung nagbara ba si EDSA? Tapos sasabihin ninyo, rally sa accountability at pananagutan. Lahat ito inendorso ninyo. Pati nirereklamo yung Pangulo. Correct. Diba? Yung nirereklamo yung Pangulo, di ba inendorso nyo yan? Ito sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko lang po, papangalanan ko na, sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, this is an indication that your church can commit a mistake. Even in the candidates Balita that ko they may are segment tayo dyan endorsing. mamaya. Okay. Yes. So gusto ko lang sabihin, inendorso yan ng Iglesia ni Cristo, tapos ngayon irereklamo ninyo. Ibig sabihin, mali ang inendorso ng religious leaders nyo. And you should think twice whether or not to heed their endorsements in the future. Maraming At salamat dahil po, po Pastor dyan- Dino De Leon. Go, Roulette! Go, Go! Roulette! Meron mo pala naman yung releta natin. Si dating DPWH Secretary Bonoan, na sabi nga kanina, gustong gawing state Oo. witness. Ako naman dito sa ating dating secretary, ang balita ay siya daw ay isa sa magiging mga mahalagang testigo laban kay Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. Kung meron pong ebidensya, ipagpatuloy niyo yan. Pero, para kay Secretary Bonoan, dalawang katanungan. Una, kayo po ba ay nakapagbalik na ng pera sa kaban ng bayan? Kasi last time I check, halos 5 bilyong piso yung dumaan po na mga proyekto sa DPWH na may kinalaman po sa flood control. Kahit po ba 1 bilyong piso, sabi ni Senator Ping Lacson, na ibalik nyo na po ba sa kaban ng bayan? Mahalaga pong tanong yan dahil kung gusto nyo pong maging state witness, kung gusto nyo pong sabihin sa amin na kayo ay hindi most guilty, hindi kayo ang pinaka nakinabang sa krimen na ito, hindi kayo ang pinaka talagang nag-take advantage sa tiwala ng publiko, tiwala ng taong bayan, ipakita nyo din po sa gawa, hindi lamang sa salita. Until then, mukhang nagdududa po ako kung bakit nagtuturo po kayo sa iba, pero sabi nga nila, kapag nagturo ka daw sa iba, naku, may 4 na daliring pabalik sa'yo. Malala lang, gusto ko lang sabihin, na ito na nga lang yung pinakamataas na incumbent official na nakakasuhan tapos magiging state witness. Pakalokohan sa akin yan, At saka, hindi mangyayari Kapag lahat na-state ito. witness ba, ano na siya? Medyo absueldo na siya? Discharge, wow, dispense, wow. at lahat ng mga nakamal niya, kung hindi siya nagbalik sa kanya na, kasi hindi mo na pwede makasuhan Tama. Ganun Diba? pala yun. So, ano yun, kumita itong si, kung kumita siya sa Bonoan para maging state witness, ibig sabihin, aaminin mo na may papel ka doon sa grand scheme na ito, at itong grand scheme na ito, hindi ito mangyayari without your approval, So I don't really believe that you are not most guilty because you're an indispensable You mean not party to least the guilty? crime. Hindi ka least guilty, indispensable nga yung role mo Hindi pwedeng hindi umandar lahat ng ito nang walang pananagutan mo kung aamin ka na kasama ka. And I will really, really find it suspicious and disappointing for our prosecutorial service and our justice system if you will be dispensed. Kasi kasama ka DPWH Secretary ka ng Secretary DPWH. alam mo lahat ng mga nangyari na ito So sa akin palagay hindi dapat ma-dispense ito dahil parte ka
talaga indispensable ka dito sa crime na ito. So kung kanina, syempre po natutuwa tayo sa trabaho ni Ombudsman Remulla dahil nga napanagot na niya itong si Aplaska. Pero we are appealing to your good senses, Ombudsman Remulla. Kung pwede po, wag niyang i-appoint na state witness yang si Secretary Bonoan dahil nga po, mas mabuti na mapanagot siya sa mga bagay na kanyang kinasangkutan nung siya po ang nakaupo dyan sa DPWH. Tsaka ito yung patunay na hindi tayo tungkol sa personalidad, di ba? Tungkol tayo sa gawa. At sa pagkakataong ito, ang panawagan natin kay Ombudsman Boying, pag-isipan ng mabuti dahil mukhang may conflict of interest din eh. Hindi na pala siya makakasuhan. Hindi na maibabalik yung kanyang ninakaw sa taong bayan. Magiging state witness, magtuturo ng iba. Parang hindi maganda yan para kay Secretary Bonoan. Hindi, parang maganda yan para kay Secretary Bonoan. Pero paano naman po sa ordinaryong mamamayan?